Buksan niyo po ang inyong pong mga Biblia sa Psalm 119. Psalm 119. Now, alam natin po, ang Psalm 119, ito po ay composed ng 22 stanza. At ang Psalm 119 po, ito po ay in acrostic format. Kung paano po yung Hebrew alphabet, from Aleph, Bet hanggang Tau, nakasulat po ang Psalm 119 in that format. Yung bawat unang letra ng bawat stanza ay nagsisimula po sa bawat letter ng Hebrew alphabet. And today, as we are studying Psalm 119 every Wednesday night, we're going to talk about the stanza he, and bow. He and bow. In Psalm 119, verse 33, hanggang 48. Babasahin ko po yung verse 33 and then we're going to pray. Psalm 119 verse 33. He, teach me, O Lord, the way of thy statutes, and I shall keep it unto the end. Shall we pray? Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami Panginoon ay nananalangin na pagpalaan niyo po ang inyong pong salita ngayong gabi. Tulungan niyo kami, Ama, na matuto pong manalangin according sa inyong salita sa pamamagitan po ng Psalm 119. We're praying, Ama, tulungan niyo kami na ma-pattern at makita namin, Ama, ang mga panalangin na according, Panginoon, sa inyong pong salita. And we pray din, Ama, na tulungan niyo po kami na ang Psalm 119 ay maging pagpapala, Ama, sa bawat mananampalataya sa aming pong relasyon sa salita po ninyo. Tulungan niyo kami. In Jesus' name we pray. Amen. Now, pinag-aaralan po natin ang Psalm 119 at tinitingnan natin yung pong mga panalangin in Psalm 119. Nakita natin po last week yung third and fourth stanza. Nakita natin na at least merong 10 panalangin ang psalmist. And today, in these two stanza, he and bow, meron pong 11 prayers ang psalmist or si David. Kung titingnan niyo po dun sa likod ng inyong study note, nakalista po sa likod po niyan yung pong mga panalangin ng psalmist. And we're going to talk about each of these sa pag-aaral natin po today. Now, in Psalm 119, verse 33 hanggang 40, ito po yung he stanza na kung saan nagpapakita po ito ng yung panalangin po ng psalmist at yung kanyang commitment sa salita ng Panginoon. Actually, yung bawat verse po ng stanza nito ay meron pong panalangin. From verse 33 hanggang 40, each of those verses, meron pong panalangin ng psalmist. Kaya po yung verse 33 hanggang 35, nung Psalm 119, ito po yung nagpapakita ng panalangin ng psalmist at yung kanyang mga commitment. Now, ano pong matututunan natin dito? Sa ating pong Christian life, pwede po tayong manalangin at the same time magko-commit tayo sa Panginoon. Halimbawa, ano yung mga prayer na pwede natin gawin? Parang ganito. Panginoon, bigyan mo ako ng trabaho na hindi maapektuhan yung Sunday na pagsamba ko sa inyo. Para ako ay makapagpatuloy na manambahan sa inyo. We're praying at the same time, we're talking sa Panginoon na, Panginoon, sagutin mo yung panalangin ko dahil ito yung aking mga bagay na i-commit para sa inyo. So, ganun yung psalmist in this verses from 33 to 35. It shows the psalmist's prayers and his commitments. Now, tingnan natin. In verse 33, He, teach me, O Lord, the way of thy statutes, and I shall keep it unto the end. So, dito, unang panalangin ng psalmist is, Panginoon, turuan mo ako ng pamamaraan ng iyong salita. Panginoon, teach me the way of thy statutes. So, that's a good prayer. Panginoon, alam ko na ang inyong salita ay mayroong mga pamamaraan. Ang mundo namin ginagalawan, may sarili siyang pamamaraan, pero gusto ko na ituro mo sa akin ang pamamaraan ng iyong salita. Because, if you do that, Panginoon, I shall keep it unto the end. That's my commitment. Yan yung commitment ng psalmist. Na Panginoon, ituro mo sa akin ang pamamaraan ng iyong salita at ang gagawin ko, iingatan ko ang katuruan nito, ang iyong pamamaraan ng iyong salita unto the end. The word keep in verse 33, it has the idea of protecting or guarding. Na hindi lamang ito obeying,
hindi lamang ito observing, pero ito ay preserving. Kaya throughout the generation, even the time ng church age in the New Testament, ang mga mananampalataya ay was continually preserving the Word of God. And up to now, meron tayong inspired and preserved Word of God. Because ito yung mga pamamaraan ng mga ginagawa ng mga mananampalataya. Now, in our time, we have the responsibility as well to protect and guard the Word of God. That's why we hold the King James Bible, because we believe it is the inspired and preserved Word of God in English translation. So, yan ang prayer ng psalmist. At also, hindi lamang yung verse 33 ang may combination ng prayer and commitment. Even in verse 34, it is a combination of prayer and commitment na, Panginoon, ito yung panalangin ko so that I will do this. Now, verse 34, this is the second prayer of the psalmist. Give me understanding, and I shall keep thy law. Yea, I shall observe it with my whole heart. So, kanina, Panginoon, teach me the way of thy statutes. Ngayon, give me understanding ng iyong salita. Panginoon, bigyan mo ako ng kaunawaan ng iyong salita. At alam natin, ang Panginoon lamang ang nakapagbibigay ng kaunawaan sa salita ng Diyos. Now, halimbawa, there are many things na pwede natin ipanalangin. Halimbawa, Panginoon, pinag-aaralan namin ang Book of Lamentation, bigyan mo ako ng kaunawaan ng book na ito. Panginoon, pinag-aaralan namin ang Book of Ephesians, Panginoon, bigyan mo ako ng kaunawaan dito. And that's the prayer of psalmist, na every time na bubuksan niya ang law, the Pentateuch, humihingi siya ng tulong sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ako ng kaunawaan dito. So that I shall keep thy law. So the word keep, it is the same Hebrew word ng verse 33 na keep. It means protect, guard, or preserve. I shall keep thy law. Not only that, yea, I shall observe it with my whole heart. So, yung word na observe and keep, they are synonyms. Na ang pinaka-idea nun is ingatan, preserve, at protecta. So dito, yung second commitment in verse 34, the word observe, binigyan ng magnitude ng psalmist na iingatan ko or i-obserbahan ko ang salita mo, Panginoon, with my whole heart. With my whole heart. Hindi half-hearted, hindi divided heart, kundi buong puso ng psalmist. So makikita nyo dito, yung principle na pwede tayong manalangin sa Panginoon at the same time, we are committing sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ko ng kaunawaan ng iyong salita para maituro ko dito sa aming mga kaklase. Panginoon, bigyan mo ko ng kaunawaan ng iyong salita para mabigyan ko ng witness ang mga taong nasa paligid ko. That's a good prayer. So yan ang ginawa ng psalmist. Yung commitment niya and prayer. And also, in verse 35, another prayer request, sabi ng psalmist, make me to go into the path of thy commandments, for therein do I delight. Yung the word, make me to go, that's the third prayer of the psalmist in this stanza. Ang ibig sabihin nun, Panginoon, i-lead mo ako sa landasin ng iyong mga kautusan. Ang Bible po, ang Word of God, ito po'y merong mga landasin na dapat nating suungin. Pero ang tendency natin bilang mga tao, even na tayo mga Kristiyano na, hindi tayo sumusunod sa sapat ng kautusan ng Panginoon. That's why yung prayer ng psalmist dito, Panginoon, i-lead mo ako, pangunahan mo ako, upang mapuntahan ko at gampanan ko o daanan ko ang mga landasin ng iyong mga kautusan. Because, sabi ng psalmist, for therein do I delight. Sa mga landasin ng kautusan ng Panginoon, ang kagalakan or desire or pleasure ng psalmist. So, what a testimony yung psalmist, si David na ito, na kung paano yung kanyang delight, yung kanyang pleasure ay yung gampanan at gawin ang mga landasin ng Panginoon, na kautusan ng Panginoon. And I hope na tayong mga mananampalataya, we should have the same desire sa salita ng Panginoon. Na makikita natin yan sa verse 35. And in yung 33 to 35, nagpapakita ito nung prayer and commitment ng psalmist. And also in verse 36 to 40 of this stanza,
Ito po'y naglalaman ng panalangin ng psalmist at yung kanyang matuwid na lakad. Nananalangin yung psalmist at the same time pinapanatili niya yung kanyang matuwid na lakad. Now in verse 36, this is the fourth prayer in this stanza. Sabi ng psalmist, "Incline my heart unto thy testimony, and not to covetousness." The word incline, that prayer means, cause me to long. Na Panginoon, gawin mo na ang nasahin ko ay ng aking puso ay yung salita mo at hindi pagnanasa ng ibang bagay. That's a good prayer. Now, kung titingnan natin ang mga mananampalataya, rarely natin na ipapanalangin yung ganitong klaseng panalangin. Pero imagine niyo yung verse 36, what a prayer request it is. Panginoon, my prayer is, tulungan mo ako na ang aking nasahin at gustuhin ay ang iyong salita at hindi ang mga bagay ng iba. That's covetousness, pagnanasa ng mga bagay ng iba. What a prayer request. Now, ang tanong, pag ba ang Kristiyano ay saved na, ay totally wala na yung covetousness sa kanya? Hindi po. Kahit tayo mananampalataya na, we can still commit the sin of covetousness. Pero itong napakagandang panalangin na Panginoon, yung aking pagnanasa sa mga bagay, tanggalin mo siya at ipalit mo yung pagnanasa sa iyong kautusan. So that's the prayer of the psalmist, to show yung kanyang matuwid na lakad kasama ang Panginoon. Ano yung prayer pa dito ng psalmist in verse 37? "Turn away mine eyes from beholding vanity." Panginoon, i-turn mo o tanggalin mo yung aking mga mata sa pagtingin sa mga bagay na walang kahulugan. That's vanity. And tayo pong panahon natin ngayon, we are living in a media, entertainment industry na puno ng vanity. Lahat ng makikita nating movies, ano siya? The Hollywood movies, they are all vanity. Social media, they are all vanity. At yun ang prayer ng psalmist, Panginoon, tanggalin mo yung aking mga mata sa pagtingin ng mga bagay na walang kahulugan. Now, ang tanong, yung ating mata bilang mga Kristiyano, saan to laging nakatingin? Ito ba'y nakatingin sa mga bagay na walang kabuluhan? Kung hindi, kung oo, pwede natin itong ipanalangin. This is a good prayer na Panginoon, tulungan mo ako na tanggalin ang aking mga mata sa pagtingin at pagmasid ng mga bagay na walang kahulugan. And this is another prayer in verse 37, "Ngunit, quicken thou me," o bigyan mo ako ng buhay, o bangunin mo ako sa iyong mga pamamaraan. In your way. Quicken me in thy way. Now, verse 38. "Establish thy word unto thy servant who is devoted to thy fear." So dito yung psalmist, i-acknowledge niya na siya'y alipin or maglilingkod ng Panginoon. Hindi lamang siya simpleng tagapaglingkod ng Panginoon, siya yung lingkod ng Panginoon na merong takot sa Kanya, who is devoted to thy fear. A God-fearing servant. At ang prayer dito ng psalmist in relation sa kanyang katatayuan na God-fearing servant, ang prayer niya dito is, "Establish thy word unto me." Panginoon, make it firm. Patatagin mo ang iyong salita sa akin na iyong alipin na kinatatakutan ka. Panginoon, alam ko na may mga pangako ka sa iyong salita at alam ko meron akong mga problema sa buhay. Ito yung mga problema ko sa buhay. Pero ang panalangin ko, Panginoon, patatagin mo ang iyong salita sa aking buhay. What a prayer it is. So, yan po ang ika-anim na prayer in this stanza. Tulad ng nabanggit ko, yung stanza po na ito, lahat po ng 8 verses, naglalaman siya ng prayer. In verse 39, ano pa ang prayer dito ng psalmist? "Turn away my reproach, which I fear, for thy judgment are good." Yung word na reproach doon, ito yung rebuke or shame na pwedeng makamit ng Kristiyano kapag siya ay gumagawa ng kasalanan. Na Panginoon, tanggalin mo o alisin mo yung rebuke or shame na pwede kong maranasan kung ako'y magkakasala sa iyo. Dahilan ng iyong salita ay mabuti. The word judgment, it's a word for the word of God.
Pero ito yung nagpapatungkol ng justice ng Panginoon. So another prayer which is in verse 39, turn away my reproach which I fear, for thy judgment are good. And lastly, in this stanza, in verse 40, behold, Panginoon, tingnan mo, I have longed or I have desired after thy precept. That's why this is my prayer, Panginoon. Quicken me in thy righteousness. Quicken me. Give me, buhayin mo ko or bigyan mo ko ng lakas o ibangon mo ko sa iyong katuwiran. So that's the prayer of psalmist in this stanza. Every verse ng stanza nito, it shows yung prayer, commitment, at yung righteous na lakad ng psalmist. Now, in application sa ating mga mananampalataya, there are 8 good prayers na makikita natin in this stanza. A question, how do we pray like this? I like yung prayer ng verse 36. I like yung verse 36 na Panginoon, incline my heart unto thy testimony. Cause me to long. The word incline is, tulad na nabanggit ko kanina, bigyan mo ko ng pagnanasa sa iyong salita at hindi sa pagnanasa ng mga bagay ng iba. Not to covetousness. Panginoon, pupunta ako ng church, mag-aaral ako, magdi-devotion ako this morning, magba-Bible study ako. Panginoon, incline my heart, or ibig sabihin nun, cause me to long, cause me to desire after thy word, after thy precept, or unto thy testimonies, and not to covetousness. That's amazing prayer, and that's a biblical prayer. So we learn a lot in this stanza. Now in bow, in verse 41 to 48, another stanza in Psalm 119, verse 41 to 44, ito po yung naglalaman yung pagtitiwala at pag-asa ng psalmist sa salita ng Diyos. Pinakita dito ng psalmist na siya yung isang tao na nagtitiwala at umaasa sa salita ng Diyos. At pinakita niya to in verse 41 to 44. Tingnan natin yung verse 41. Bow, let thy mercies come also unto me, O Lord, even thy salvation, according to thy word. So, yung verse 41, it's another prayer request ng psalmist. Ang prayer niya, Panginoon, ang iyong habag nawa ay pumunta sa akin o dumating sa akin, at yung kaligtasan, let thy mercy and salvation come unto me, according to thy word. So, another prayer yan. Verse 42, so shall I have wherewith to answer him that reproach me, for I trust in thy word. Na Panginoon, bigyan mo ako ng mercy, bigyan mo ako ng salvation, para yung mga taong nagre-reproach sa akin, kumukutsa sa akin, nagpe-persecute sa akin, sinisiraan ako, Panginoon, mabigyan ko sila ng sagot. Bigyan mo ako ng habag at ng kaligtasan ayon sa iyong salita upang masagot ko ang mga taong nagpe-persecute sa akin or them that reproach at me. Dahilan, ako'y nagtitiwala sa iyong mga salita, for I trust in thy word. So, pinapakita dito ng Psalm 119 verse 42 na yung psalmist ay merong pagtitiwala sa salita ng Panginoon. Now, in verse 43, another prayer request ng psalmist, and take not the word of truth utterly out of my mouth, for I have hope in thy judgment. Sabi dito ng psalmist, huwag mong tanggalin ang salita ng katotohanan, paalis ng aking mga bibig. Anong ibig sabihin nun? It is to make the word of God non-effect. Panginoon, panalangin ko, huwag mong tanggalin ang salita ng katotohanan, paalis o utterly out of my mouth. Nang ibig sabihin nun is, Panginoon, huwag mong gawin ang iyong salita na parang walang epekto sa akin. May times ba, Kristiyano, na ang salita ng Panginoon ay walang epekto sa iyo? There are a lot of times. I experienced that. Na minsan, parang yung salita ng Panginoon ay walang epekto sa akin. Pag nagbabasa ako, pag nag-aaral ako, minsan pag nakikinig ako, may mga pagkakataon na na-experience natin ang salita ng Diyos ay parang walang epekto sa atin.
Kaya ang panalangin ng psalmist, even ang psalmist, si David na-experience yung na-experience natin. Pero ang prayer dito ng psalmist, Panginoon, take not the word of truth utterly out of my mouth, because for the reason I have hope in thy judgment. So hindi lamang siya nagtitiwala sa salita ng Panginoon, umaasa din siya sa judgment ng Panginoon, sa kautusan sa mga husgado ng Panginoon, or the Word of God. Now, ang tanong, Christian, ganun din ba tayo? Ang pag-asa ba natin at ang ating pagtitiwala ay nakalagak sa Word of God? In verse 44, ito ang commitment ng psalmist. Panginoon, ang prayer ko, huwag mong tanggalin ang iyong salita sa aking mga bibig, because, verse 44, so shall I keep thy law continually forever and ever. Panginoon, sagutin mo yung prayer ko dahil ang aking commitment ay iingatan ko, poprotektahan ko ang iyong batas patuloy ng walang hanggan, forever and ever. What a commitment ng psalmist. Verse 45 hanggang 48, verse 45 to 48, ito po yung naglalaman ng commitment ng psalmist sa salita ng Panginoon. Ano yung mga commitment niya? Verse 45, and I will walk at liberty, for I seek thy precept. The word liberty means, lalakad ako freely. Anong tinutukoy dito? Ito yung paglakad natin in liberty or in freedom na hindi na tayo magiging alipin ng kasalanan. Alam natin, ang kasalanan ay nag-aalipin, pero ang commitment dito ng psalmist, Panginoon, lalakad ako nang merong kalayaan sa paggawa ng kasalanan. Dahilan, sinasaliksik ko o hinahanap ko ang iyong mga precept or mandato. Mandato, precept, the Word of God. Verse 46, another commitment ng psalmist, I will speak of thy testimonies also before kings and will not be ashamed. Panginoon, babanggitin ko ang iyong mga salita kahit pa ito sa harapan ng mga hari. Na Panginoon, kahit hari ang kausap ko, kahit mga hari ang kausap ko, magbibigay ako ng patotoo at sasabihin ko ang iyong salita. At ang sabi dito ng psalmist, and will not be ashamed. Now, question Christian, may times ba na, may pagkakataon ba na minsan, kausap mo ang iyong kaklase, ini-invite mo ang iyong kaklase, katrabaho na aral ng iyong salita, pero ang tendency mo, ikaw ay nahihiya? Bakit ka mahihiya? Kung tandaan natin, bahagi ng discipleship ay batahin natin ang cross ng ating Panginoong Kristo. Anong ibig sabihin nun? Na yung sabi ng Panginoon na kung sino man ang susunod sa Kanya, dapat dalhin natin ang cross ng Panginoong Kristo. Ano yun? Yung shame yung shame na nakalakip sa ating Christian life, sa pagiging disciple. Now, dito yung psalmist, sabi niya, kahit kaharap ko ang mga hari, kahit kaharap ko ang mga rulers, patuloy ako magsasalita ng salita mo, Panginoon, dahil hindi ko ikinahihiya ang iyong salita. What a commitment ng psalmist. Verse 47, and I will delight myself in thy commandments. Another commitment ng psalmist. Panginoon, ang aking delight ay ilalaga ko sa iyong kautusan na aking minamahal. So, what a testimony ng psalmist dito. Nagbibigay siya ng commitment na ang kanyang magiging delight or joy ay sa salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos ang kanyang mahal, ang kanyang iniibig. And lastly, verse 48, my hands also will I lift up unto thy testimony. Yun po ay expression of joy ng psalmist. Yung verse 48, yung unang bahagi ng verse 48, ito po ay expression ng kagalakan ng psalmist. Dahil sa kanyang pagmamahal sa salita ng Diyos, which I have loved, and I will meditate in thy statutes. The word meditate means to utter, to think about, and that's the commitment ng psalmist. So, dito, in this stanza, nakita natin, ang psalmist dito ay nanalangin ng two prayers in this stanza, pero hinighlight dito ng psalmist yung kanyang pag-asa, yung kanyang pagtitiwala ay sa salita ng Diyos. At dito, sa huling bahagi ng stanza nito, makikita natin yung commitment ng psalmist. So overall, in these two stanza, there are 11 prayers. Prayer request ng psalmist. What an amazing psalm na ito. Now, ito ba
ibinigay ng Diyos, iningatan at pinreserba at binigay ng Diyos sa atin upang basahin lamang? No. Dito sa Psalms na ito, in this 2 stanza, by just listing the prayers ng psalmist, we have an idea how to pray according sa salita ng Diyos sa Panginoon. Now, what a prayer request yung mga bagay nito. Quicken thou me in thy way. That's a prayer. Turn away my reproach which I fear. Panginoon, give me understanding, and etc. Now, ang challenge sa ating mga mananampalataya in our time ay ganito. Kumusta yung ating prayer? At kumusta yung ating pananalangin in relation sa salita ng Diyos? Now, tandaan niyo po, walang mali kung ako, halimbawa, ako'y mananalangin, Panginoon, panalangin ko, nabigyan mo ako ng malulusog na katawan, yung aking mga anak ay malusog, walang masama po doon, wala pong masama doon. Pero hindi ko sure kung yun ay sasagutin ng Panginoon dahil alam natin na may mga circumstances na pinapadala sa atin ng Panginoon in order na masigit tayo magtiwala sa Kanya. We know that. That's the principle of the Word of God. Pero yung prayer request ko na gano'n, even na tama yun at maganda yun, the reality is I'm not sure. I have faith na ang Panginoon bibigyan ako ng answer sa aking mga panalangin because I want to pray at gusto ko ipakita ang pananampalataya ko sa Panginoon, pero I'm not sure. That's the reality kung yun ba ay sasagutin ng Panginoon o hindi. Pero in these prayers na ating nakita, I tell you, these are the prayers na sasagutin ng Panginoon. Just imagine, ang anak ko ay nananalangin na bigyan ko siya ng kaunawaan, which is I like to do sa kanyang mga anak. Ang Panginoon gusto niyang sagutin yung mga prayers na to. Because these are the prayers that He gave to us as our example. And God wants us to pray for this. God wants us to pray for this. And He wants to answer a prayer like this. Prayer like this. And so it's a good deal. Panginoon, gusto mong sagutin yung mga panalangin na ganito? I'll pray. I'll pray like this. So that you will answer. You like that, and I would like that. I would like you to answer my prayers. These are good deals sa Panginoon. Na kung mananalangin lang tayo ng ganito, mananalangin lang tayo ng ganito, let thy mercy and salvation come unto me. What a prayer. Shall we pray? Manaming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa Psalm 119. Salamat Panginoon sa pagpapakita ng commitment ni David sa inyo, ang kanyang pagtitiwala sa inyo at higit sa lahat kung paano po siya nanalangin according sa inyong salita. We pray, Ama, in our time ay maging ehemplo po namin ang psalmist sa amin pong pananalangin. Alam namin, Panginoon, ito pong mga klase ng panalangin ito, ang inyo pong kinalulubudan dahil ito po'y ayon po sa inyo pong salita. Pinupuri namin kayo. In Jesus' name we pray. Amen.